Kasama ko sa inyo ang likod lang nga istorya kung paano nagsugod. Tanan nga ni nagsugod when Pastor Darwin lost the October 30, 2023 barangay and SK election where he ran as a candidate for punong barangay. It was 3 days after the announcement of the result of the said local election that Pastor Darwin received a message from me, a sister in the Lord, asking for necessary pastoral help intended for a certain group that had just decided to regroup purposely for Christian fellowship and spiritual nurture. At first glance, wala lang man just like sang iban ng mga ordinary circumstances na nagkakatabo sa kabuhi nato ng mga tao adlaw-adlaw. Ang mga hitabo sang nasubudan ini nga buluhaton were just an ordinary day-to-day routine of human life. We make plans, then decide according to certain plans. Just like that. That is what life is. But when we begin to look at things in God's perspective, or in view of God's plans and purposes, and as well as in view of His providence, when we say providence, it is what gives us the answer or what gives us the ultimate explanation of why things happen and must happen as planned by God. And what actually happened, how and when things happen were God's way of wonderfully arranging things, directing certain course of event, affecting and influencing the lives of individuals involved, thus accomplishing His will through them. To Pastor Darwin, no doubt it was a clarion or detour call, a redirecting from God, a call to return to what he was really and truly called by God, to serve as a pastor of God's flock and to the group. No doubt, God was affirming His love and care for them and providing the former who ultimately will be their pastor. That's how it was. Clearly, God was on the move and sovereignly directing circumstances, where each part or where every bits and pieces of circumstances were linked very closely and were made significantly useful in the hands of God, significantly useful towards the accomplishing of a divinely predetermined plan, carefully and wisely designed in the lives of the individuals who are soon to become the congregation of the Lord. That is how it all began. So, for 1 year, we call ourselves simply as Fellowship of Believers. And though there were only but a handful of us, we did with Pastor Darwin our weekly Christian duty, such as the weekly family Bible study, one that has benefited us most individually and as well as our families. We also time and again were provided necessary pastoral counseling where we receive practically relevant insights from God's Word, timely and fitly addressed to the many and diverse day-to-day pressing challenges related to Christian life. Indeed, we were privileged to have been consistently and properly provided with proper pastoral care, both on Sunday preaching and during home visitation done on a weekly basis. Really thankful to God for His love for us. And of course, alongside with the ministry of the Word that we consistently receive, many prayers also were offered to God on our behalf. Busa, tuod gid nga isa ka tuig namon nga pagpadayon kag paginukdanay sa handom nga mahimun-an kami sang amon mga espirituhanon nga mga nisisidad kag agod makapadayon sa amon kabuhi upod sa Ginoo. Supong pinaka-importante nga bagay sa kabuhi Kristiyanon kag para sa Ginoo. Makasiling kami nga matutom gid ang Ginoo kag matuod gid ang iya pulong nga nagasiling, hindi ko kamo pagsikoyon kag pagpabayaan. As weeks and months go by, we intense and much prayer, seeking God's will for us, first, by faithfully reading His holy word, allowing God to speak to us on the matter. And secondly, by soliciting and sharing each other's opinion in relation to what we are anticipating to become a fellowship. Until ultimately a decision was anonymously and collectively decided
that we will officially be organized into a local church kung sa dream comes true. So, as deemed right and to make things biblically consistent and reasonable, through and with Pastor Darwin, whose current membership is at San Miguel Reformed Baptist Church, and at the same time had ever been serving the Lord and with the said congregation in many different ways, without help from them. Upon notice, Pastor Archie Suarez, pastor of San Miguel Reformed Baptist Church, happily and without hesitation extended some help to us on how we may be provided with proper assistance necessary in establishing a local congregation. Pastor Archie Suarez did what needs to be done biblically. We were provided with a series of lectures on church membership, the privileges and responsibilities of the members, lectures about the church and the nature of its ministry. Also, we were privileged to hear enough information and insights on the qualification of the pastor, which is the most significant factor necessary every local congregation must clearly understand bago ini-desisyonan nga officially pundaron. It took us days to go through a series of lectures, but it's really worth it. We never regretted to sacrificially and patiently submit ourselves to certain biblical measures or procedures we necessarily must go through. Now, to each and everyone who did freely sign the membership form, expressing submission not to anyone or any man but to God. You have done so well, my brothers and sisters. Indeed, a noble and firm manifestation of genuine conviction as a man and woman who undoubtedly are children of the Most High God. Finally, here we are to witness the ordination of soon to be our very own Pastor Darwin Sulanib and celebrate the founding day of To the Only Wise God Christian Ministry Incorporated, Reformed, Iloilo City. Obviously, what we have become and what we will be all depends of God. Glory to the Most High God. Mga kapatid sa Panginoon, nga tindog diri sa tubangan ninyo, ang aton utot nga gitawag sang Dios para mag-alagad sa sining iglesia. Kag sa sulod sang isa ka tuig, kaupod ninyo siya, upod ang iya pamilya. Kag sa sina nga mga bagay, upod sa mga tumuluo. Magupod man naton gintun-an ang pulong sa Ginoo na hanungod sa kwalifikasyon sa mga lalaki nga gintawag para sa pag-alagad kag mangin pastor sa iya nga tupa. Kag ginkumpara naton ang iya kabuhi sa kapawa nga kung paano nga ang pulong sang Dios sa aton pagtuon, nakita naton sa pulong sang Dios ang konfirmasyon sa iya. Ngayon ay itatalaga natin siya sa Panginoon na siyang dakilang pastor at pinakapinuno ng kapulungang ito. Hilingin din natin sa kanya na puspusin ang kapatid na ito upang buong lakas at katapatan niyang mapaglingkuran ang bawat isa sa inyo. Kapatid na Darwin Sulanib, sarapan ng iglesia ito na iyong pinaglilingkuran, pakisagot ang ilang katanungan ng oo o hindi. Pinaniniwalaan mo ba na sa pagtawag sa iyo ng iglesia ito, ang Diyos mismo ang tumawag sa iyo sa banal na gawain ito? Yes po, Pastor. Pinaniniwalaan mo ba na ang mga banal na kasulatan ng luma at bagong tipan ng unang ibinigay ay walang kamaliang salita ng Diyos at tanging hindi nagkakamaling sukatan ng pananampalataya at gawa? Yes po, agree. Tinatanggap mo ba at niyayakap ang Confession of Faith ng iglesyang ito as a London Baptist Confession of Faith bilang naglalaman ng mga doktrina na siyang tinuturo sa banal na kasulatan? Opo, yes po. Gagampanan mo ba ang mga
sa tulong ng Diyos na pangalagaan ang kawan ng Diyos na nasa iyong pangangasiwa na maglilingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig, hindi ang maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan, kundi isang halimbawa sa kawan? Yes po. Ipinapangako mo rin ba na kung mangyari man na hindi mo na isinasang-ayunan ang confession of faith ng iglesyang ito, ay kusang loob mong ipapaalam sa buong iglesia? Yes po. Sa mga kapatid, pakitayo, to all recognized members of this church, sa mga kapatiran ng To the Only Wise God Christian Ministry, tinatanggap nyo ba si Brother Darwin Solanib bilang ministro ng Ebanghelyo ng Panginoon Hesukristo, tinawag ng Diyos upang ipangaral ang mabuting salita at balita ng Panginoon, maging pastol ng bayan ng Diyos, magsasagawa ng mga ordinansa ng bautiso at Lord's Supper, at maging tinatawan ng iglesyang ito? Kung gayon, sagutin kayo o sumagot kayo ng amen. Pwede nang umupo. Request natin si Pastor Bilonio Badanunoy and the rest of the men, Brother RJ. No? Kuhaan ng bangko. Kuhaan ng bangko. Magapangamuyo kita. Makapangyarihang Diyos at Panginoon, ibuhos mo po ang iyong walang humpay na pagpapala kay Pastor Darwin Solanib, na hinirang at tinawag mo upang maging pastol ng To the Only Wise God Christian Ministry. Tulungan mo siya upang gampanan niya ng buong puso ang mga iniatang na tungkulin sa kanya. Hayaan mong palagi niyang maalala ang iyong halimbawa ng paglilingkod. Kung paanong ikaw ay napakumbaba, nagpaubaya, nagmahal, at naging masunurin hanggang kamatayan. Gabayan mo siya sa kanyang mga gawain at gagawin, at gantihan mo ng kagandahang loob ang lahat ng iglesia, upang sa pamamagitan nila ang iyong dakilang kalooban ay maisakatuparan. Pinapanalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Darwin Solanib, dahil hinirang at tinawag ka ng Diyos upang kanyang maging pastor ng kongregasyong ito, ingatan mo ang iyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila ay ilagay sa kanang Espiritu Santo na tagapangasiwa upang pangalagaan mo ang iglesyang ito na binili ng kanyang dugo. At kung saan sa iyong buhay ay ipakita sa kawan na ito bilang totoong pastol. Huwag kang maging Panginoon ng mga pinangasiwaan mo, kundi ikaw ay maging mga halimbawa sa kawan. Maging isa ka bilang kaibigan at mabuting halimbawa na katulad ng Panginoong Hesus sa lahat. Magbigay ka ng maliwanag at magalak na gabay sa mga kabataan at mga matatanda sa pamamagitan ng salita at mabuting halimbawa. Palakasin mo ang loob ng kongregasyong ito ng Diyos sa kanilang mga kahirapan at mga kahinaan
Ipagdiwang mo ang kanilang mga tagumpay at kagalakan. Ingatan at linin mo ang mga sensitibong bagay na isinasangguni sa iyo. Palakasin mo ang iyong loob at ang loob ng mga matatanda upang magpatuloy silang nanghahawak sa mga pangako ng Diyos. Maging maalam ka na tagapagpayo, tumulong at magpakalakas sa mga pastor na idinadagdag ng Panginoong Hesukristo sa iglesyang ito. Maging mahabagin ka, subalit matatag at matyaga sa pagsaway at pagtutuwid. Alamin mo ang mga kasulatan na magpapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay ng katuwiran, ayon sa salita ng Panginoon in 2 Timothy 3:16. Laging manalangin para sa iglesia sa lahat ng panahon. Alalahanin mo na kung tunay na nais mong magbigay ng espiritual na pamumuna sa sambahayan ng pananampalataya, kinakailangang ganap kang sinakop ng iyong Panginoon. May request all the congregation to stand. Bilang kaloob ng Panginoong Hesukristo sa kanyang iglesia, kilalanin ninyo siya sa kanyang bilang kaloob ng Diyos para sa isang malusog na buhay, kongregasyon. Tingnan niyo siya na may karangalan. Tanggapin ninyo ng mataimtim ang kanyang mga payo. Tumugon kayo sa kanya ng may pagtalima at paggalang. Tanggapin ang kanyang mga paglilingkod na may itaguyod siya sa panalangin at palakasin ang kanyang loob sa pamamagitan ng inyong suporta. Lalo na sa panahong mahihirapan siya, napasanin ang kanyang mga tungkulin. Kilalanin siya na alipin ng Diyos na nasa inyong kalagitnaan. You may be seated. And today, And witness sa akon nga ordination, especially Pastor Bilogyo, may pastor, happy ko nga rin siya. Mapapicture na karoon, pastor. So, to start with, let me just read this quotation. If God brings you to it, He will bring you through it. This is according to John Piper, a pastor in the US. If God brings you to it, He will bring you through it. So, kinbasa kina ni Sister Alan doon, na nagtalagan si Pastor 2023, Pulong Barangay. Huwag kong magdaog, kay may clarion call galit si Lord sa akon. Balik kaya sa kundihin tekawagin, tawag. Kung kundihin niya kaging tawag, dapat dito, ikaw dapat. So, to the newly organized congregation, let me say this to you, to the brethren. You are God's gift to me as I am to you. Amen? Grasya kamo sa Diyos sa akon, ako sa inyo, kamo man sa akon. So, we're all in this now. We're all in this now. May we, through our individual lives, clearly, manifestly foster the wisdom of God, and together as a community, family of believers, reflect what that wisdom means to those around us. Mga tingala ka mo nga anak to the only wise. Amuning kulang sa kalibutan, Sister Jenny, kaalam. Ang kalibutan kabuhi sa angan. So, kinala nila kaalam. So, my message, this afternoon, especially sa inyo, members of this church, official church now, may we through our individual lives clearly, manifestly foster the wisdom of God, and together as a community, family of believers, reflect what that wisdom means to those around us. We are here for a witness. We exist to witness now as a church. Wisdom in our thinking, wisdom in our talking, in our communicating, wisdom in our acting, living, or doing, wisdom even in our relating. This ministry is all about expressing, demonstrating the wisdom of God, wisdom that comes from
James comes from above. Kaalam alin sa langit, hindi alin sa kalibutan. So, from this day onward, let me also borrow the line of Henry Ford, one of his famous line, beginning today, coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. So, gabay pa mangin amo kita sina, no? Kabuhi ta nga linya ni Henry Ford. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. So that is my message no sa inyo. To San Miguel Reformed Baptist Church no, represented by Pastor Archie and the rest no, the company, Brother Nonoy, Pastor Pet, kag si Sister Yvonne. Thank you gid no for helping us. So tawag wala kita himo sini nga aton-aton lang Sister Cheng. So nag-due process kita. Napamati ka mo sa Padcom? Napamati ka mo sa Padcom? Ano ang ginapangita? Ano ginihimo nila? Due process. So ang kalibutan nagahimo sa due process so much so in the Church of God in Jesus Christ. Dapat gaproseso gid kita. So Pastor Archie, thank you for taking time. Pila man kadlaw no nga nagbalik-balik ikaw sa ila just to do your part no in doing certain biblical process or processes. Once again no to San Miguel Reformed Baptist Church no, thank you very much. To my family, ari akong wife no, salamat gid sa akong sawa nga tawag sini Sister Jenny ko tas mo na siya kay ano ras ka po. Pero naanad na si Mrs. Sulanin no. So thank you gid ka no for always for being there always at all time no. Balaan ko nga mabudlay magsagot sa apat ka, asang 5 ka, bata. Nabuhin pa isa ba? Balaan ko mabudlay no magsagot sa 5 ka, bata no dugang pa ang imo nga banan. So thank you so much no. Ikaw man no grasya sa Ginoo sa imo Pastor Paul nga husband no. Kag of course sa akong kabataan no, 2 ka laki kag 3 ka ba? Bayi no. Salamat nga si Papa kong kaisa no ti ano ni tungod sa pressure no sa pangabuhi kag sa kabuhi kiti ka kabuhi si Papa ti kong kaisa hindi namin example si Papa sa balay no. So challenge no on your part is to keep praying. So kamutanan San Miguel Reformed Baptist Church Pastor Archie no, please continue to extend prayer. Kag kamo sa diri sa to the only wise God Christian ministry no, it is now your duty responsibility to pray every day for your pastor and as well as to my wife and to my children. So that's all no, it's my message no, to all of you nga diri sa hapon. God bless. Blessings flow, praising all creatures here below, praising above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Let us all welcome your pastor and have a shake hand and fellowship with one another upon siya family kagang kada isa sa aton. Madamo din masalamat. Kamusta kita? Congratulations kay Pastor Darwin and the whole family. Pa-picture ka mga daan. Ito ka mo din, dali ko mo din, Papa. So, thank you kita. Ganito sama pa picture ta. Thank you kita juga ya. Buka, kung ano ni.